Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga pahayag ni Senator Coco Pimentel tungkol sa impeachment ni VP Sara. Isa sa mga hinahangaan kong senador na may prinsipyo, itong si Senator Coco Pimentel. Malala nyo nung hearing sa War on Drugs sa Senado, na itong si Senator Pimentel ang nag-preside. Maraming nagalit sa kanya, bakit daw niya pinagbibigyan si Tatay Digong, gano'n, na the fact na medyo nagkahidwaan sa PDP laban. Yun ang kwento. So, dapat sana itong si Senator Pimentel, pagkakataon niya ng gumanti kay PRRD. Kaya lang, hindi. Napakaganda. Patas lang ang pagkandak niya ng hearing sa War on Drugs. So, dito sa impeachment trial nito, kung matutuloy, isa sa mga inaasahan ko na patas itong si Senator Pimentel. Okay, in-interview siya ng 1PX. Ito ang kanyang mga pahayag. Open siya, okay lang sa kanya kung ang Pangulo magtawag ng special session para masimulan ng impeachment trial. Kaya lang nang tinanong siya tungkol sa mga kongresista na nag-aapura na, yung mga young guns, nangungulit nga, simulan nyo na, bakit ang tagal nyo, bakit June to pa? Ang ganda ng sagot niya na hindi ko sila aawayin, naintindihan ko sila dahil mga prosecutor sila, kaya lang, let me remind them, warning, huwag nyong galitin ang mga judges na magdinig sa inyong kaso, isinampang kaso. Ang galing ng kanyang ang kanyang mga payag. Pakinggan natin ang interview ito. Para legislative matters are concerned, and then we can formally convene, make the necessary, adopt the necessary resolution to formally convene as an impeachment court. So that the process is a long process kasi of filing an answer, filing a reply. That is a time-consuming process. Maumpisahan na po yun. Yun nga rin po yung isang thought, no, kung mag-special session, it has to be tatawagin ito ng presidente at dapat legislative yung matter. But I was listening to an interview of former Associate Justice Tony Carpio. Ang sabi nga niya, pwede naman siya mag-call on a legislative matter and then, as you said, no, pwede nga mag-convene na rin as an impeachment court. But earlier, I also heard an ambush interview with Senator Joel Villanueva. Sabi niya parang, it will really take time. So kung gusto nilang madaliin ito, ay hindi talaga kaya because as you said, maraming preparasyon, wala pang ang kulay ng robe, etc. etc. In your opinion, no, as part of the minority, meron ba kayong role, kumbaga? Meron ba kayong space to air your views on this since two lang kayo in the minority ni Senator Risa? Well, gawa ko na yung role ko because I released a statement, diba? And I think the media uncovered it. Nasabi ko, I am open to the President calling for a special session and then a suggestion ko to make it a more relevant session. We add the legislative matters that we rushed para naman mabalikan namin, we can review what we did, and then we can now start this impeachment proceedings by convening as a court, and then even if the special session is adjourned, may sariling buhay na po yung impeachment court, may sariling calendar na po yan. So hindi na yan the Senate is in session as a legislative body, but the impeachment court is in session. So gagawa na kami ng sariling calendar. But agree ako kay Senate President na we need to be in session as a Senate before we can say na, ang suot na namin ngayon is yung pangalawang sombrero na namin as an impeachment court. We have to do that formal transition. But, Senator, what would you have to say to House members who are stepping up the pressure on the upper chamber at the moment? Every day, it seems we get statements. Today, for instance, the so-called young guns composed of Zamora, Pongalon, Ortega, Pungpun issued a statement saying, justice delayed is justice denied.
We also have statements from Makabayan saying, well, now the ball is in the Senate's court. They've done their job. Bilisan nyo naman daw. What do you have to say to this? Hindi ko na sila aawayin. Yeah, hindi ko na aawayin. I understand kasi prosecutor sila. So talagang ano na sila, they are taking an adverse position against the official impeached. I understand that. Kami naman I hope they understand that we have to do things formally, and with my latest suggestion they should be convinced that the Senate or some Senate members are looking for ways to do this legally so that the impeachment court can convene legally and in accordance with the rules. Yung walang airtight pa, walang butas, walang constitutional question. So that's what we're doing. So I know, siyempre I understand the prosecutors na sila adversarial na sila doon the person impeached. Pero tandaan din nila, tandaan na reminder na lang ito, you do not unnecessarily criticize or attack the body which will decide your case, di ba? So, relax lang din sila. Senator, this special session that could be requested, should it emanate from the President's office or... Okay, so, di ba, ang ganda yung kanya, no? Kasi, atat na atat itong mga kongresista eh. Kasalanan nila, bakit? Pinatulog nila ng dalos 2 buwan yung complaint sa Kamara. Ngayon, pati si Senator Escudero, reklamo, huwag nyo kaming apurain. So sana maiparating, marinig ito ng mga kongresista na nag-apura na dahan-dahan kayo. Do not agitate. Huwag nyong galitin ang mga judges na didinig sa isinampa ninyong kaso. Which is, tama nga lang naman, di ba? Okay, so tingnan natin anong mangyari dito sa impeachment case na ito kung magpatawag pa ang Pangulo ng special session. May isang kongresista na sikat ngayon. Pinupuri siya ng mga netizens. But at the same time, binabatikos naman ang mga kapwa niya kongresista sa BARM dahil halos lahat ng kongresista sa BARM pumirma sa impeachment. Isang kongresista lang ang hindi pumirma. Walang iba kundi si Congressman Mujib Hataman. Siya po yung kinatawan na Lone District of Basilan. Okay. Si Congressman Hataman, siya po yung last governor ng Autonomous Region for Muslim Mindanao. That was in 2011 hanggang mag-transition ito ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Okay? So, pakinggan natin yung balita sa Cotabato City tungkol itong pagbatikos ng netizen sa mga pumirma na congressmen sa BARM. Keep quiet. Ng mga kongresista mula sa BARM at sinabing nasilaw sa ipinangako di umano ni House Speaker Martin Romualdez para pumirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ang mga BARM lawmakers na pumirma sa impeachment complaint ay sina Lanao del Sur 2nd District Congressman Yeser Balindong, Lanao del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adjong, Maguindanao del Sur Representative Muhammad Paglas, Sulu 2nd District Representative Munir Abison, Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative by Dimple Sin Mastura, Sulu 1st District Representative Samir Tan at Tawi-Tawi Representative Binzar Sali.
Si Basilan Representative Mujib Hataman lang sa BARM ang hindi pumirma. Ayon sa mga netizen na nagpalabas ng kanilang saloobin, opinyon sa social media, hindi raw nagtanaw ng utang na loob ang mga kongresista sa pamilyang Duterte na napakalaki ang nagawa para sa Bangsamoro. May nagpahayag pa na pinatawag ni Speaker Romualdez ang mahigit sa 200 mga kongresista sa isang opisina at pinagsabihan na sigurado na ang kanilang 20 million pesos kapag pumirma sa impeachment kontra kay Sara Duterte. Ayon sa pahayag ng isang mambabatas, napilitan siyang pumirma dahil kawawa ang kanyang constituents kung hindi niya matatanggap ang pera sa proyekto ng kanyang distrito. Pumirma din si South Cotabato Representative Peter Miguel at General Santos City Representative Loreto Acharon. Kaugnay nito, hindi pumirma ang dalawang mga kongresista mula Sultan Kudarat Province na sina 1st District of Sultan Kudarat Representative Mayrihan Sakaluran at Sultan Kudarat 2nd District Representative Horacio Swansing at si North Cotabato 2nd District Representative Rudy Kawagnan. Binatikos ng bangsa. Okay, so yon, kawalan ng utang na loob. Yon ang sentimento ng mga netizens. Yung pagkatapos ng nagawa ng mga Duterte sa Bangsamoro, ano? Kasi nagkaroon ng final peace agreement between the government and itong BARM panahon na ni PRRD. And by the way, itong si Congressman Mujib Hataman talagang true and true yung loyalty niya sa mga Duterte. Noong 2019 hanggang 2022, panahon pa yan ni PRRD, naging Deputy House Speaker itong si Congressman Hataman, panahon ni Speaker Alan Peter Cayetano at Speaker Lord Velasco. Kaya yung samahan niya sa Duterte mula pa noon, hindi niya tinalikuran. Kaya ngayon, pinupuri siya ng mga netizens, hindi lang sa BARM, kundi sa buong kapuluan, dahil may prinsipyo ang tao na ito. Okay. Kabaliktaran naman. BARM muna tayo. Yung BARM na yan, delikado na nun. Diba, nagkaroon ng Mama Sapano Massacre. Yung SAF 44. Delikado na dahil hindi maganda yung pamamaraan ng Aquino administration. Kaya delikadong mawala yung peace agreement ng MILF at ang gobyerno. Pag upo ni PRRD dahil, alam mo na, sa diskarte, ayun, nagkaroon ng final peace agreement. Maganda ang simula ng BARM. So, dahil dito sa magaling na leadership ng isang Pangulong Duterte na taga Mindanao, at the same time, may dugong Maranao, Muslim Maranao. Ang kanyang, I think, lola. Ang lola niya, Maranao. Kaya, ayun, mahal ni PRRD ang mga Muslim. Maraming Muslim na nagmamahal sa kanya. Ngayon, nakakalungkot na majority, karamihan mga kongresista sa Mindanao pumirma sa impeachment laban kay BP Sara. Nakakaano ngayon sa Cagayan de Oro, may isang kongresista doon na dati Maka Duterte siya, si Congressman Lordan Suwan. Ngayon, pumirma siya sa impeachment. Nako, kawawa, binabati ko siya at believe din ako sa kongresista na ito, si Congressman Suwan. Humingi siya ng apology sa mga supporters ni BP Sara. Narinig ko yung interview niya sa mga radio station sa Cagayan de Oro. Talagang kailangan niyang pumirma kasi kung hindi siya pipirma, magiging opposition na siya
At kung oposisyon na siya, mahirapan na siyang makahingi ng suporta galing sa administrasyon. So, lumalabas ba na yung pagpirma niya para lang makakuha ng budget o suporta? Yon ang tanong ng mga netizens ngayon. So, saludo tayo dito kay Congressman Mujib Hataman ng Basilan.